Inamin ni Justin Brownlee na naging motivation ng grupo ng Ginebra ang malagim na pagkatalo sa SMB sa elimination round dahilan para kumamada sila sa Game 1 ng semis. 4-point area kung saan nanalasa si Justin Brownlee, muling dinispatcha ni Coach Tim Cone. Si Junmar Fajardo hindi na nakuhang magpaliwanag sa media matapos ang bakbakan at si Coach George Gallant ibinunyag ang naging dahilan bakit sila tinalo ng Ginebra sa unang laban sa semis. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like, and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa nakaraang elimination round ng PBA Governors Cup, binugbog ng SMB ang Ginebra sa score na 131-82 or 49 points na tambakan. Tambakan na tila nagbigay inspirasyon kay Justin Brownlee na kumamada ng 5 out of 6 na birada sa 4 or 4-point area para itala ang unang panalo sa semis. Tanong, ano nga ba ang saloobin ni Justin sa nasabing pagkatalo mula sa SMB sa elimination round? Tutukan po natin si Justin sa report ni Romel Fertas Jr. na Inquirer. Kapag tinalo ka na isang koponan sa ganung paraan, katulad sa amin, sigurado motivation yon. Naintindihan natin na yung SMB, mabigat na koponan po yan. Ilang taon na silang nananalo ng championship at naiintindihan natin yon. Kung hindi mo ilalabas yung pinakamatindi mong laro, ganun talaga yung mangyayari. Ang pagkatalo namin ng ganung katindi ay nagudyok sa lahat na bumangon mula sa pagkatalo na yon. Okay guys, so base kay Justin Brownlee, naging hamon ng mabigat na pagkatalo nila sa SMB sa elimination. 49 points ba naman di ba? Hindi ka ba magigising nun? At yun ang nangyari sa grupo ng Ginebra. Nagising sila bigla na kailangan hindi ganito, dapat makabalik tayo at sagasaan din natin sila dyan. And the rest is history, 122-105. Grabe yung birada niya sa 4 kagabi ni Justin po yan. 5 yung pumasok sa 6 na birada niya. Almost perfect ang kamay niya doon sa area na yon, or 83% po siya sa 4-point area. Hindi lang yan, 3 out of 5 naman siya sa 3 or 60% mula sa 3-point area. Malaking bagay po yun. Kasi sa 5 pumasok na tira sa 4-point area, 20 points na kagad po yun para kay Justin Brownlee. Yung depensa niya, hindi rin nawala yon. Kung kumamada siya sa opensa, andito rin siya sa depensa. Kitang-kita natin yan sa itinala niyang rebound. Meron siyang kabuuang 8 rebounds, pero 6 po doon yung kinuha niya sa depensa, habang 2 naman sa opensa. So ito yung patunay na binalikan talaga nila yung SMB mula sa pagkabugbog nila sa elimination round. Tapos ang masakit dyan, nasa semis na po sila ngayon. 7 laro lang to. Kung makauna sila, katulad ngayon, meron na silang isa, nasa kanila na kagad yung momentum. Habang nagtala ng malaking porsyento sa 4-point area si Justin na isa sa mga naging rason bakit nila nakuha ang Game 1 ng semis versus SMB, inamin naman ni Coach Tim Cone sa interview ng media na nananatili siyang hindi sang-ayon sa bagong rule ng PBA. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Hindi ko muna paboran nito yung aming team dahil kumamada si Justin, nangangahulugan na sang-ayon ako sa 4-point line. Naniniwala lang ako na nag-e-evolve din ang laro sa ibang pamamaraan. Maganda rin yung 4-point area. Katulad ni Justin, sa tingin ko kakayanan din ni RJ Abarientos yan. Kung andyan yan, gagamitin namin yan. Pero hindi nangangahulugan na sang-ayon na ako sa implementation yan. O yan, malinaw yung sinabi ni Coach Tim. Kahit maganda nagawa nito or ng 4-point area sa laban versus SMB, hindi pa rin siya bilib or hindi pa rin siya sang-ayon sa implementation ng rule na yun sa PBA. Well, ganun talaga yun. Hindi lahat papabor or hindi lahat bibilib kahit maganda yung nagiging resulta, hindi ba? Pero hindi naman niya dinispatcha yung idea na malaki may tutulong nito sa team kasi sabi niya, kakayanin din ni RJ Abarientos yan. Ibig sabihin, open siya sa paggamit ng rule na yan. Andun na kasi hindi naman siya required na gamitin, pero kung may chance na magamit mo yon, bakit hindi, di ba? Optional, sabi nga nila. Anyway, sa tingin natin, nag-focus lang talaga siya sa dating operation ng Ginebra. Yung time na wala pa yung 4-point area or 4-point shot. Parang siguro sa tingin niya, mas at home siya doon at mas okay sa kanya yon. Pero kung sakaling may pagkakataon, hindi niya or hindi nila palalampasin yung area na yon. Bibira at bibira sila doon katulad ng ginawa nila kagabi kasama si Justin Brownlee na kumamada ng 5 out of 6 mula sa nasabing area. At bukod siguro sa focus siya sa dating ipinatutupad na rule sa PBA, medyo malaman din yung mga sinabi niya sa interview ng media matapos yung laban. Sabi niya kasi dito, parang nape-pressure daw ng rule na to yung mga player na mag-shoot na lang ng mag-shoot or mag-shoot na lang sila palagi. Tapos okay na yon. Yun daw yung pakiramdam niya talaga sa 4-point rule ng PBA. Well, sa isang side, may point naman siya doon. Parang ang take niya kasi dahil sanay na sa ganung birada, baka mawala na yung ibang aspect ng laro. Baka hindi na masana yung player sa ibang aspeto ng bakbakan. Shoot na lang sila ng shoot tapos okay na yun. Yun siguro yung take niya doon. Kung hindi pa rin sang-ayon si Coach Tim Cone sa bagong rule na ipinatutupad ng PBA, hindi naman maikakailang dismayado si 8-time PBA MVP Junmar Fajardo
nakamakailan lamang ay kumamada ng 40 points at 24 rebounds versus Converge. Patunay ang matamlay na sagot nito sa media ng mahinga ng opinyon sa pagkatalong nalasap versus Ginebra. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Junmar sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Bukas na lang, wala akong masabi ngayon. So dito pa lang sa sinasabi niya, halata mo na talaga na dismayado siya sa laban. Kung nung laban sa Converse, nagtala siya ng 40 points at 24 rebounds, kagabi versus Ginebra, nagtala lang siya ng 16 points. Malaki pa rin yun. At malaki pa rin yung rebounds niya. Meron siya 16. Tapos meron siyang 7 assists. Pero again, hindi enough yun para maisalba niya yung team sa bakbakan versus Ginebra. Dito mo talaga makikita yung sobrang pangangailangan ng SMB kay Junmar. Yung tipong kailangan talaga siyang magtala ng malalaking puntos para maungusan ng kalaban katulad ng dati niya ng ginagawa lalo na sa quarterfinals na dumaan versus Converge. Kagabi versus Ginebra, andun din naman si CJ Perez at Marcio Lassiter. Actually, kumamada rin sila ng 13 at 18 puntos. Ayon na rin sa pagkakasunod yun. Pero hindi nila kinayang buhatin ng Ginebra. Hindi lang naman sila yung inaasahan ng SMB. Andyan din naman si Jericho Cruz, si Terence Romeo at iba pa, di ba? Pero hindi natin pwedeng isang tabi yung katotohanan na sila talaga yung malimit na bumubuhat sa team para makapagtala ng panalo. Yung score ni Junmar na 16 points, napakaliit talaga nun para kay Junmar. Pero ang rason kasi doon is nalimitahan siya sa paghawak din ng bola. Imagine, nagkaroon lang siya ng 9 na birada tapos 5 lang ang pumasok doon. 4 sa 2-point area at 1 sa 3-point area. Sablay din siya sa free throw ha. Nagtala lang siya ng 5 out of 10 dito sa free throw. So ang laki talaga nang nawala sa kanya sa laban. Sa opinion ng karamihang fans ng SMB, ipinunto nila na posibleng pagod ng mga players ang naging dahilan bakit natalo ang grupo ni Junmar Fajardo sa Barangay Ginebra. Ayon sa kanila, may EASL pa ang SMB bukod sa PBA. Pero base sa inilabas na pahayag ni Coach George, hindi kapaguran ang kanyang dahilan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach George sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Hindi rason yun kasi nag-rest naman kami ng 2 araw eh. Not a reason at all. Walang effort and walang discipline on defense. Yun yung word. Walang disiplina sa depensa at walang pasensya sa opensa. That cost us the game. Well, para sa akin kahit paano malaking factor din yung pagod. Pero hindi yun na nakikita ang issue ni Coach George Gallant eh. Ang issue kasi sa kanya, para sa kanya, yung trinabaho ng grupo ng SMB sa opensa at depensa. Para sa kanya, palyado ginawa ng mga bata niya versus Ginebra. Kung sisilipin mo talagang mabuti, hindi pwedeng kumasa si Justin Brownlee ng 5 out of 6 sa 4 or sa 4-point area kung malagkit yung depensa ng SMB doon. Kumasa si Justin doon kasi malambot yung depensa nila talaga. Actually, hindi lang si Justin Brownlee ang kumamada ng matindi ron. Maging si Stephen Holt, nagtala din siya ng napakalaking 30 points at 8 rebounds. Kasama dyan ang 4 na assists. Yung 8 rebounds ni Holt, kinuha niya sa depensa. Meaning, hindi na nakapalagang opensa ng SMB kay Holt. Alam niyo, maganda dito ngayon sa Ginebra, kapag bumababa ang laro ni Japet, may nagsi-step up na player. Kagabi, 9 points lang kinamada ni Japet. Pero kahit mababa ang mga numero niya, hindi naramdaman ng Barangay Ginebra. So guys, maraming salamat.